Ito na ang simula ng Season 2 ng anime na Kaijo. Sa mga di pa nakakapanood ng Season 1, nasa description ang link nito at tara't magsisimula na tayo. Nagsisimula na ang Season 2 at makikita natin na maraming tao ang nagtatakbuhan. Sa gitna ng mga pag-atake, makikita natin sina Kafka at Mina. Noong bata pa sila ay tumatakbo rin kasama ng ibang tao. Nang madapa si Mina sa lupa ay tinulungan siya ni Kafka at pinakalma na magiging ayos din ang lahat. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga puwersa ng depensa at sumigaw si Kafka para hikayatin sila. May biglang pagsabog at bumagsak ang parte ng isang gusali malapit sa kanya. Hinanap niya si Mina pero hindi niya ito makita dahil sa kapal ng alikabok. Nang mawala na ang alikabok at laking gulat niya na pinalilibutan na siya ng mga sundalo ng Defense Force at nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Sa likod ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan sa cleanup team at si Mina na nakatayo sa itaas nila, nakatutok rin ang baril sa kanya. Sabi ni Mina na maghanda na si Kafka dahil malamang ito na ang katapusan niya at doon ay nagising si Kafka mula sa pagkabigla at doon niya lang napansin na nagbago na pala siya sa anyong Kaijo. Sa utos ni Mina ay nagsimulang putukan ng mga sundalo si Kafka, kaya gumanti siya gamit ang parang laser beam na sumisira sa mga eroplanong lumilipad sa taas niya. Pagkatapos nito ay lumaki ang kanyang katawan at naging parang Godzilla at sa kanyang napakalakas na sigaw, lumitaw ang enerhiya sa buong katawan niya at boom, sumabog ang buong lungsod at nagising si Kafka mula sa bangungot niya na takot na takot. Samantala sa kabilang banda si Mina ay naglalakad sa headquarters ng 3rd Division, na ngayon ay wasak na dahil sa pag-atake ng Kaiju No. 10 at dumating si Soshiro at sinabi sa kanya na si Kafka ay nakakulong na ng 5 araw, kahit pa napagpasyahan ng mga nasa itaas na kanselahin ang kanyang parusang kamatayan. Habang nakatingin siya sa paligid, sinabi ni Soshiro na aabutin ng matagal bago maayos ang lahat ng nasira at sumang-ayon si Mina at naalala niya na ngayong araw din ang paglipat ng mga bagong miyembro sa kani-kanilang mga bagong team. Kasabay nito ay makikita natin si Reno at Furuhashi na nasa sasakyan papunta sa headquarters ng 4th Division. Sa gitna ng biyahe ay bumaba sila at nag-picture taking muna sa mga historical na lugar sa paligid. Habang naglalakad ay ikinwento ni Reno kay Furuhashi ang ilang mga pangyayari noong una nilang pagkikita ni Kafka. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa kanilang biyahe pero ang nasa isip lang ni Reno ay ang isang bagay na kailangan niyang mas maging malakas para sa takdang oras na paparating. Pagkalipat ng eksena mula kay Kafka ay ipinakita si Kikoro na nakaupo habang hawak ang kanyang cellphone. Isa-isa niyang binubuksan ang mga mensahe mula sa kanilang team at tumitingin ng mga larawan ni Furuhashi at sa kabila nito, ipinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa pagsasanay. Sa sarili niyang pag-iisip ay kinumbinsi niya ang sarili na kailangan niyang tumutok at magpakatatag. Kung sakaling muling mawalan ng kontrol si Kafka ay dapat may kakayahan siyang pigilan ito at habang naghihintay ay bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang dambuhalang sundalo ang pumasok at inutusan siyang sumama upang makipagkita sa kanilang commander. Ang sundalo ay si IG na deputy commander ng 1st Division na isang kalbo at puno ng peklat ang mukha. Habang magkasabay silang naglalakad tinanong ni IG kung nakumpirma na ba sa kanya ni Mina ang tungkol sa paglipat. Gayunpaman ay ipinaliwanag muli ni IG na pansamantala siyang ililipat sa 1st Division habang muling itinatayo ang punong himpilan ng 3rd Division. Habang tahimik na sumusunod ay iniisip ni Kikoro na ang 1st Division ay ang pinakamalakas na unit sa Defense Force. Itinuturing ito bilang pundasyon ng lakas ng Japan at napakatanyag ng unit na ito at kahit noong nasa Amerika pa siya ay naririnig na niya ang tungkol sa kanila, sa kanyang pananaw ito na ang pinakamahusay na lugar upang palakasin pa ang kanyang kakayahan. Pagdating sa opisina ng commander ay hindi maitago ang sigla sa kanyang mga mata. Batid niyang makikita na niya ang pinuno ng pinakamalakas na unit sa buong Japan. Binuksan ni IG ang pinto at ipinaalam na iyon ang commander ng 1st Division na si Jen. Agad na palitan ng pagkadismaya ang lahat ng kanyang inaasahan at sa halip na isang maayos at matikas na pinuno, bumungad sa kanya si Jen na nakaupo sa gitna ng tambak ng basura at naglalaro ng PlayStation at tila ilang araw nang hindi natutulog. Ilang saglit ang lumipas sa katahimikan sa kamabilis na isinara ni IG ang pinto at sinabi niyang maghintay lamang siya saglit. Pagbalik sa silid ay agad sinipal ni IG si Jen na abala pa rin sa paglalaro at halos manalo na sa laban. Tumilapon si Jen sa tumpok ng basura kaso agad siyang bumangon at nagtungo sa kanyang PlayStation habang binabanggit na nasira ito at hindi niya palampasin iyon.
Hindi pinansin ni IG ang reklamo at sinabihan si Jen na dapat ay nilinis na niya ang silid dahil may bisita siyang kasama. Formal namang ipinaliwanag ni Jen na narinig naman niya ang utos, ngunit nasa kanya kung susundin niya ito o hindi at hindi na napigilan ni IG ang inis at muli niyang pinagsabihan si Jen, tinukoy na malinaw na tinamad lamang itong magayos. Naasar si Jen dahil sa pagkabasag ng kanyang Gundam statue at inangkin ang silid bilang sarili niyang espasyo, kaya't malaya siyang gawin ang gusto niya subalit agad itinuwid ni IG ang pahayag at ang silid ay opisyal na pag-aari ng 1st Division at hindi ito nakapangalan kay Jen. Dahil dito ay nagpahayag si Jen na kung hindi masaya si IG sa kalagayan ng kwarto, siya na lamang ang maglinis pero bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi at matapos ang utos ni Jen, agad siyang sinagot ni IG na wala ng problema at sabay biglang paglitaw ng 3 sundalo mula sa 1st Division. Kaagad silang nagsimulang maglinis ng silid at samantala ay nagpupumiglas si Jen, sumisigaw at tumututol dahil ayaw niyang may humawak sa kanyang mga gamit at hindi siya pinansin ni IG, sa halip ay tumayo ito sa harap ni Kikoru na nananatiling nagulat at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Ipinahayag ni IG sa kanya na ang taong iyon ang lalaking kasalukuyang nagwawala sa harap nila ay si Jen, ang commander ng 1st Division at hindi pa rin nakakagalaw si Kikoru at sa isip niya ay hindi niya alam kung paano siya magre-react. Hindi niya inakala na makakakilala siya ng mas walang kwenta pa kaysa kay Kafka at ngayon, hindi niya alam kung paano niya bibigyan ng respeto si Jen na sinasabing commander ng pinakamalakas na unit sa buong Defense Force, matapos niyang makita ang pag-uugali nito. Pinutol ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita si Jen at tinanong kung siya ba ang anak ni Director Isao, ang pinuno na umano'y laging nagdadala ng kaguluhan sa 3rd Division at dahil dito, nagdesisyon si Kikoru na bumati sa paraan ng militar dahil si Jen ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya kahit pa wala siyang respeto sa pagkatao nito. Nagpakilala si Kikoru at binanggit na handa siyang sumali sa 1st Division at susunod siya sa lahat ng utos ng commander, nang walang labis o kulang at matapos iyon ay ipinahayag ni Jen na ayaw niya ng sobrang formalidad, bilang commander ng 1st Division na isa lamang ang hinihingi niya mula sa kanya. Nagtaka si Kikoru at inusisa kung ano ang hinihingi kaso bago pa niya matapos ang tanong ay tumunog ang alarm ng base. Ipinahayag ni Jen na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ipakita ang hinihingi niya mula kay Kikoru. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng oportunidad sa actual battle upang matuto. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang higanteng Kaijo na siyang naging dahilan ng alarma at inaatake nito ang daungan. Ang mga sundalo ng 1st Division ay agad tumugon at tumungo upang kalabanan ito. Makikita si IG na nakasuot ng napakalaking armored suit na nagpapaputok ng mga bala sa halimaw. Inutusan niya ang ibang sundalo na gumamit ng mga kanyan upang salakayin ang Kaijo, ngunit walang epekto ang mga ito dahil sa makapal na shield na nakabalot sa buong katawan ng halimaw. Sa parehong oras si Kikoru ay nasa isa sa mga aircraft na dumadaan sa itaas, pinagmamasdan niya ang aksyon sa ibaba at ipinahayag sa kanyang isipan ang paghanga sa husay ng mga sundalo na tila kayang kontrolin ang kilos ng mga halimaw. Ipinakita na ang dahilan ng mahusay nilang pakikitungo ay dahil bawat sundalo sa 1st Division ay kayang gamitin ang hindi bababa sa 40% ng lakas ng kanilang combat suit na isang level na hindi nararating ng karamihan. Ito ang patunay kung bakit sila ang pinakamalakas na unit sa buong Defense Force. Nang dumating ang ulat na matagumpay nilang naitulak ang halimaw sa lokasyon na nais nila, iniutos ni Jen kay Kikoru na maghanda at ipinaalala niya sa kanya na ang respeto, asal, dangal at sipag ay walang halaga sa kanya at itinaas niya ang kanyang buhok upang lumitaw ang kanyang mata na puno ng kasiglahan, pagkatapos ay tumalon mula sa aircraft. Habang bumabagsak mula sa ere ay inilabas niya ang isang dambuhalang sandata, sinangil ito ng enerhiya at sa isang mabilis na kilos ay itinarak ito sa katawan ng Kaijo, hinihila niya ang gatilyo ng armas at sumabog ang halimaw sa isang iglap. Pagkatapos ng pagsabog ay naupo siya sa hawakan ng kanyang sandata at sa harap ni Kikoru, ipinahayag niya na ang tanging bagay na nais niya mula sa kanya ay ang malupit at walang kapantay na lakas. Sa puntong iyon ay ganap nang naunawaan ni Kikoru ang tunay na pagkatao ni Jen ang totoo at walang halong pagpapanggap na pinuno ng 1st Division ng Defense Force. Kinabukasan ay ipinakita si Jen na may hawak na pahayagan at ang buong front page ay larawan ni Mina, at sa ibaba nito ay ang balitang si Jen ang siyang nakapuksa sa halimaw na umatake sa lungsod.
May maliit ding larawan si Jen sa gilid ngunit halos hindi mapansin at ang headline ng balita ay nagsasabing si Mina ang siyang pumatay sa halimaw at hindi si Jen. Habang binabasa niya ito ay patuloy siyang nagrereklamo sa harap ni Kikoro, na tahimik lang at nakapatong ang mga kamay sa pisngi habang nakikinig sa kanya. Binuksan ni Jen ang kanyang cellphone at sinimulang basahin ang mga komento tungkol sa balita. Kalahati ng mga ito ay panunuya sa kanya habang ang natitirang kalahati ay papuri kay Mina. Lalong tumaas ang inis niya kaya't pumasok siya sa comment section at nagpost ng mga mura laban sa mga tao roon. Nang mapansin niyang unti-unting nababawasan ang mga taga-subaybay niya dahil sa kanyang mga pag-uugali, itinapon na lang niya ang cellphone sa tabi at makalipas ang ilang sandali, tinanong siya ni Kikoro kung wala ba talaga siyang balak sagutin ang cellphone niya na 2 oras nang walang tigil sa pagtunog. Sinabi ni Jen na huwag na siyang mag-alala dahil malamang ay para sa isang walang kabuluhan na meeting lang iyon. Ayon sa kanya ay sigurado siyang pagdating niya roon ay maaabutan lang niya sina Isao at IG na nakaupo habang suot ang seryosong mukha nila na kayang takutin ang kahit sinong bata, at pagkatapos ay puro walang saysay lang na paksa ang pag-uusapan. Wala siyang nakikitang dahilan upang sayangin ang kalagitnaan ng araw para lang sa ganoon. Sa puntong iyon ay dumating si IG at gaya ng nakasanayan, sinipa si Jen at hinihila siya sa tenga papunta sa opisina ni Isao. Habang hinihila ay nagtanong si Jen kung ganoon ba talaga kahalaga ang pakay nila. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya kay IG na ang dahilan ng pagpupulong ay may kinalaman sa Kaiju number 8. Samantala ay ipinakita si Kafka na nasa loob ng kanyang silid, patuloy siyang nagsasanay habang iniisip na 5 araw na mula nang masabing siya ay isang Kaiju at hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung paano mapapatunayan ang sarili. Sa kanyang isipan ay naaalala niya si Nareno at ang iba pa niyang mga kasama mula sa 3rd Division, sa puntong iyon ay nagdesisyon siyang gagawin niya ang kahit anong iutos sa kanya, basta't mabigyan lamang siya ng pagkakataong makabalik sa piling ng mga kaibigan niyang naghihintay. Bigla na lang dumating ang isang grupo ng mga sundalo sa kanyang silid at inutusan siya ng mga ito na sumama sa kanila papunta sa opisina ni Isao. Pagkatapos lamang ng ilang segundo ay nasa harapan na si Kafka ng mesa ni Isao at sa kanyang tabi ay naroon si Jen. Habang nakatayo ay napansin niyang si Jen ay siyang commander ng 1st Division, at nagtanong siya sa kanyang isipan kung totoo bang ito ang taong nagpatawag sa kanya roon at agad niyang nakuha ang kasagutan ng seryosong ipinahayag ni Isao na, simula sa araw na iyon si Kafka ay ililipat na sa 1st Division. Ipinaliwanag niya na bilang pinakamakapangyarihang Kaijo na naitala sa kasaysayan at sa pagsasama ng 1st Division ang pinakamalakas na unit ng Defense Force, sila ang bubuo ng pinakamakapangyarihang team na kayang pumatay ng kahit anong Kaijo, kahit pa isa ito sa mga may bilang. Idinagdag pa ni Isao na ito na ang nag-iisang pagkakataon ni Kafka upang patunayan ang sarili at kumbinsihin ang buong pamunuan sa darating na misyon. Habang pinoproseso ni Kafka ang lahat ng ito ay nararamdaman niya ang pagkakontra ng damdamin sa loob niya. Hindi siya komportable sa ideyang kailangan lamang siya ng lahat dahil sa kapangyarihang Kaijo na nasa kanya. Ang kapangyarihang Kaijo na nasa loob ni Kafka ay isang bagay na hindi maitatanggi, ngunit ang layunin niya sa ngayon ay hindi ang gamitin ito para sa iba kundi para patunayan muna ang sarili niya bago pa siya mahahatulan ng kamatayan. Sa isip niya ay saka na niya haharapin ang mga mas malalim na usapin kapag nagawa na niya iyon. Ipinaabot niya kay Isao na pumapayag siya sa desisyon ngunit biglang sumasabat si Jen at tinutulan ang desisyon. Mabilis at diretso niyang sinabi kay Isao na hindi na kailangan. Nagpakita ng pagkabigla sina Kafka at Kikoro na kapwa hindi inaasahan ang sinabi ni Jen at tumingin si Kikoro kay Jen. Halatang nagtatanong ang kanyang mga mata at ipinahayag ni Jen na sapat na ang pagkakaroon niya sa team upang matawag silang pinakamalakas na unit at doon ay tumalikod siya at naglakad paalis. Agad siyang pinigilan ni Isao na sinabing hindi ganoon kasimple ang sitwasyon at ipinunto niya na huwag kalimutan ang banta ni Kaiju number 9, isang halimaw na kayang mag-anyong tao at matagal nang nagtatago sa paligid. Bukod pa rito ay nabanggit din ang Kaiju number 10 na kayang kontrolin ang mga Kaiju upang pasukin ang Defense Force. Ayon kay Isao na kahit sinong hindi nakakakita ay maiintindihang ibang-iba ang dalawang ito kumpara sa mga Kaijo na kanilang nakaharap noon. Napahinto si Jen sa kinatatayuan niya at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha na ngayon ay naging seryoso. Ipinagpatuloy ni Isao na habang ang sangkatauhan ay patuloy na nagsasanay at nagbabago upang lumaban sa mga Kaijo mula nang magsimula ang lahat, ang mga halimaw din ay patuloy na umuunlad sa paraang hindi nila maintindihan.
Lahat ng malalaking sakunang naganap sa mundo ay dulot ng labis na pagtitiwala ng tao sa kanilang sariling lakas at sakay-abangan na dala nito. Sa bawat panibagong kaiju na lumalabas ay palaging napapatunayan na lumilihis sila sa inaasahang kilos at katangian kaya't kinakailangan ng mga tao na matuto ring umangkop at magbago kung nais nilang makakalaban ng patas. Sa pagtatapos ng paliwanag ni Isao ay humarap si Jen kay Kafka at iginiit na ganoon ba kalalim ang pagdududa niya sa kakayahan nito. Ipinahayag niya ang kanyang pananaw na ang pinakamahusay na paraan upang magamit si Kafka ay gawing isang sandata, at gamitin siya bilang kapaki-pakinabang na puwersa sa panig ng tao. Napuno ng pagkagulat at pagkalito ang mukha ni Kafka at ni Kikoro at susubukan pa sanang sumagot ni Isao ngunit biglang nagsalita si Kafka. Malinaw niyang sinabi na hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon dahil may isang napakahalagang pangako siyang kailangang tuparin, hanggat hindi niya ito natutupad ay gagawin niya ang lahat para mabuhay. Tumayo siya ng tuwid na tinaas ang kamay at binigay ang formal na salutong militar. Sa puntong iyon ay idineklara niyang opisyal na siyang bahagi ng 1st Division simula sa sandaling iyon. Umalis si Jen at walang anumang emosyon sa mukha at wala siyang pakialam sa mga pangako o panaginip ni Kafka. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mapatunayan ni Kafka ang sarili niya sa aktwal na labanan. Sa isang matalim na tingin ay sinabi ni Jen na sa oras na mawalan ng kontrol si Kafka, siya mismo ang papatay sa kanya at gagawing sandata ang kanyang katawan at pagkatapos nito ay lumabas si Jen mula sa silid. Samantala makikita si Mina na nakaupo habang tinatapos ang ilang dokumento at nang makita niya si Soshiro, agad niya itong tinawag upang simulan na nila ang training at sa kabilang banda, si Kikoro naman ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit mula sa bahay. Saglit siyang tumigil at tinitigan ang isang lumang litrato ng kanyang ina at nakaramdam siya ng lungkot. Si Isao ay bumaba sa isang underground facility ng base at doon ay naghihintay ang isang pangkat ng mga siyentipiko. Ano kaya ang kanilang inihahanda para kay Kafka at mapapatunayan kaya niya ang sarili, o baka si Jen nga ba ang magpapasya na gawing sandata siya sa bandang huli?